support Harris katulad ng ginawa ng Onyx, it's a possibility. Tingnan natin. Ayun na, narinig cutters. Sabi, gumagamit na ng Cho. Let's remove the Cho sa kamay ng Aura PH. Mukhang nagkakatanggal. May pag-target na to. Sa mga hero. Meron na. Automatically kita mo yung Selena or the Natalia dito ni Creed. No? Actually, tinarget na sila from the get-go pa lang, prof eh. Yung Ling. Ling ni Hades. Hades or ni DJP, no? Oo, di ba? So, Esmeralda dito, nung ni Kilowash, tsaka ni Benny. Tinarget na rin talaga sila. Pero alam mo, kung papansinin mo dito, ginagawa ng Aura PH, mag-transition to core kapag dating nung pinakadulo. Kasi medyo, medyo slow pace yung laro ngayon eh. Basta hindi lang kayo talaga magpapastop. Slow pace yung laro ngayon, makikita mo na talagang unti-unti yung pag-angat nung mga gold eh. Scaling talaga, scaling. Scaling type. Bakit scaling? Pati yung Alice kasi. Di ba later on, pag nakakuha ng stocks yan, mahihirapan kayo i-takedown yan. Ngayon mo, sino magiging paano, bakit? Chang, okay. Okay, to control the potential push or big push netong team Aura PH, they pick this Chango, of course, the burst damage na pwedeng maibigay neto. Umapir na sila sa isa't isa. Ikinasa na dito, Ters, ng Aura sa ating MPLI. Malalaman natin yan as we head on to the Celestial Palace para sa game number 1 ng series number 2 natin ngayong araw. Abangan nyo lang, guys. Eto na. At ang gusto mo kayo nila. Napakaganda na pag-ikot dito ng ating camera. Tams and Hilda, may salubong moments agad na mangyayari dito for the side ng Aura Indo. Sabi ko sana yung Aura, pares pala Aura to. Nalimutan ko na. Kagkabila, na guys, kita nyo, Benny Cutie and Kabuki on to the side. Magkabilang mundo ang pinapakita sa atin, as well as Kera. Tama ba? Tama. It's Kera. Look at that. Very aggressive Van Strong. Usually si Van Strong ang funnel nila. Baka kasi dahil ka tinutukan yung supporters. So ibig sabihin nag-iba yung idea. Si Grid dito, kinuha niya yung slow para makapag in out siya. Very smart. Hindi man kasing high damage nung second skill, yung 3 hit combo. Pero at least safe ka dun sa binabato ni Van Strong. Tama yung 3 beses na paltok, no? Oo. Gano'n lang, mas mabilis kasi ang idea kasi niyan, tingin ko is mas mabilis ka makakapag-help or makaka-backup if ever merong mini clash or script bigla na mangyari. So si Hai dito, medyo talagang hinahanap siya dito ni Creed. Pero ang daming aura na nasa field. Ano to, reunion? Puro aura. Diba? Yun na. May sticker na ng kanyang pamanok na kaja. Pamanok. Si Benedetta, medyo tahimik lang si Hades dito. May pakiramdam. And there we go. Tumuton. And then, nampo-provoke etong si Godiva. And look at that. Kabuki. Kinain agad. Etong si Tams sa counter initiate coming from Hades going in. Nasa na fatal blow. Kabuki down to 5%. And an eye for an eye. The combination ni Tams, Killwash, and Hades connection onto the bot. Wala. Ito na. Nagkakainitan na sila dito. Si Keramin. Naipit siya. Napunta siya sa kapila. Sabi niya, gusto mo bang Pilipinas na lang? Yung pala. Gusto mo bang Pilipinas na lang? Recruit, no? Bumulong. May space pa dito sa bootcamp. Pwede dito sa Pinas. Pero lamang dito ang ating Pilipinas. Grabe naman si Benny. Sumegway lang dun sa likod. Now you see. Now you don't. Nangailo kasi ang daming aura talaga. Wala man lang nagpalit. Mukha talaga reunion. Di ba pwede sabihin, lamang po ang aura ngayon. Oo, walang ganun. Kapon nga yung Onyx, Philippines Idol lang sinasabi namin eh. Look at that. Grid. Burn ang kanyang flicker dito. There's a huge rotation na naman. Ang sagot ng Aura ID against Aura PH. Ito ng PH. Pumipuelo dito ata sa gitna. Naispatan dito. Godiva. Si Grid. Habang yung turtle, lumabas na rin pala. Palong-palo
dito si palong-palo dito si Grid kahit papaano kasi nakukuha niya pa rin yung stocks niya. Hindi man siya ganun ka-aggressive pero kapag kailangan na siyang makakuha ng onting tulong, nabibigay niya naman. You know what? Godiva dito, maganda yung pili nila ng Akai sa totoo lang, prof. Kasi sa totoo lang mataas ang damage output. Hoy! Sabi sa Nakagaw pa ni Van Strong, pero balikan natin sinasabi ko, malakas din yung physical damage ng isang Akai. Kumbaga, kung paluan ng usapan, mas para sa akin na, after ng 3 hits ni Grid kasi mas consistent na yung palo ni Godiva eh. Alam mo kung anong papalamang lang talaga kay Grid dito sa paluan, yung concussive blast. Yun, yung concussive blast nga na sinasabi dito. Eto na guys, buwelo din ang Team ID or Aura Indo. Sumilip lang na saglit yung kanilang si Godiva ni Akai. Looking good, trying to delay yung pagkuha dito ni JP ng kanyang buff. And look at that, Hades as well as Kiluwash combination still pinipressure nila. Etong si Barats dinadalawan ng miyembro ng Aura PH. Maganda galawan ng Aura ngayon para tayo nag-aantay dito ng isang malaking fight lang. Kumbaga, this is the first time may nakikita akong Aura, may team na hindi nakikipag-away, nakikipaglaban agad. Kasi dati pagka talagang nakita mo, laban ka agad eh. Ngayon hindi, may mga nag-aantay talaga. Speaking of laban, look at that, there's a burst and nakuha na nga dito ni Hades ang si Barats. The Kabuki is down. Automatically convert nila ito or transition para sa small objective. Later on, may switch naman nangyari. Ang problema lang, mas maganda na kuha ng Aura kasi may kasamang hero eh. Oo. Tapos dito hindi sila makapag-react dito. Masyadong matagal to. Hindi na nila sinubukan. Grabe naman. Oo, tignan mo naman yung rotation dito ng Aura Indo. Look at that, naipit na nga. Naku po, hindi nakakilo si Benny Cutie. Godiva is doing it. Sobrang tindi ng sagot dito ng Aura Indonesia. Minabilis nila or minadali ang galawan dito. Quick rotation agad. Now, pwesto dito. The rest of the Aura Indonesia looking good for Kabuki and the rest of the gang. While alam ng Aura PH, sabi nila, time out muna. Palabas na kasing buff dito. Wala pa tayong pwersa. Time out muna. Time first. Time first. Pero alam mo yung Aura ID dito, iwas pusoy din sila eh. Oo. Hindi rin sila yung team na talaga makikipagbungguan dun sa lineup ng Aura PH ngayon eh. Tama ka nga dyan, batters. Still waiting, Hades, and there's a jump from Godiva. Nakiramdaman lang, tumalon lang. Sinusubukan lang niya. Sabi niya, Aura ka ba talaga? Galawin mo nga yung baso kung narinig mo ako. Sabi ni Hades, nag-ulti bigla. Gumalaw yung baso. Oo, totoo nga. Aura ka nga. Aura ka nga. Oo, very aggressive. Van Strong as well, Godiva. Looking good. Era going out sa lugar kung saan medyo delicate ang Aura Indonesia. Pero as you can see here, JP is the next target. Pero yung Harit, grabe talaga. Laban talaga to. Dilabas yung dance floor. Oo. Mainit ang dance floor. Ito na, may rotation naman dito. Grid. Naiiwan dito against with Killwash and Hades. Godiva. Tatalon pa ata ito mga sir. Speaking of talon, nauna pa ka talon dito. Grid, naipit pa. Where's the answer? Coming from Aura PH. There's a champion. Benny Cutie on to the 2 members ng Aura Indonesia. Puro Aura na lang naglalaban dito. Nako, delikado si Van Strong. Matatawa pa. There you go. Double kill. Benny Cutie is doing it. May dalawa pa. Ito na, Godiva. Makakatakas ka ba? I don't think so. Dragon Floor. Medyo mainit. Ito na ang Dragon, mga sir. Nasa na po. Benny Cutie. Kera. Grabe naman yung rotation dito. And bigla nilang kinonvert sa objective. Ubos talaga. Inuubos yung dapat ubusin. Aura ID dito. Yung pagtaturtle nila isn't really working out for them. Kasi kung iisipin mo, proba, ang tagal mong iwas pusoy. Ang tagal mong gusto mag-farm. Tapos ng panahon na kailangan mo na lumaban, nag-isa-isa naman kayo. Tama ka nga diba? dyan. If ever ayaw mo talaga maiwan, bigay mo na lang yung turret kasi at the same time, ayaw mo din talaga lumaban at the first place eh. So if at that point, at 3v5,
hero. Kumbaga dapat Pipili ka pag na lang eh. loss na lang, putulin mo na doon. Oo, pipili ka na lang eh. Mas malaki pa tuloy yung nawala sa'yo. Mas malaki pa yung nawala sa'yo. This is something bad for the side of O'Reilly. Kasi kung papansinin mo dito, nag-commit talaga sila to save their allies. Pero at this point on, kapag ka naipit ka na talaga sa area na yan at nakikita mo na yung aura, yung Philippines pala, pareho pala silang aura. Yung PH, kailangan medyo dumistansya ka na. Dumistansya ka na. Look at that Kilowash and the rest of the gang. Nakikipagpakiramdaman dito. Lamang in terms of objective. Etong Aura PH plus the kill. Talagang maganda ang kilos dito. Ano yung dalawang kasabihan? Ano yung dalawang kasabihan sa jeep? Barya lang po. Distansya amigo. Okay. Distansya amigo. Tapos, baril lang po sa umaga. Kailangan mo isipin ng Aura ID yun. Wala kasing jeep doon. Ayun. Alam ko walang jeep doon. Yung jeep na meron tayo dito. Hindi ba pagka jeep driver, sweet lover, pangatlong kasabihan yun? So tatlo lang kami saan. Patlong kasabihan yun. Kailangan dito ng Aura ID. Maaga pa naman. Kahit makakuha lang sila ng barya-barya dito, kahit paano, yung paunti-unti, nag-a-adapt yun eh. Nag-a-adapt yun. Kumbaga nakakuha sila. Yun yung mga magandang kasabihan ng mga jeepney driver dito. Shoutout sa lahat ng jeepney driver na nandyan. Idol ko kayo. Idol ka namin kayo. Idol ka namin. And magsasama-sama din tayo uli. Speaking of magsama-sama, Vance Rong medyo naiwan at wala siyang kasama dito. Going in, look at Kilowash. On the backlines, sinusunan niya dito si Vance Rong. Naku po, si Hits ang naipit at napili. With that Godiva, down to 10%. Ang daming pagdikit dito doon sa jump. Naku, nilalakad sila ng Dragon na tinatin dito. Si Kilowash pa uwi. Counter go from Aura Indonesia. Sumasagot ata si JP. Sabi niya, teka lang, ang Dragon, ang dinosaur dito at ang Dragon ay umatras sa isang JP. Takbuhan portion pero hindi sila basta-basta mauuli. And Aura PH, they lost that fight, to be honest. Para sa akin, natalo din sila sa laban na yon kasi at that point on, yung sobra yung lamang nyo eh. Kumbaga, dapat kayo yung nagmamando talaga ng fight. But they did go in a very narrow spot and yung Akai tuwan-tuwa doon, nawala si Hades agad. Speaking of narrow spot, paring batters, sabi niya dito ko, nope, lumiko bigla. Speaking of narrow space, yun nga yung this is the second time, kanina dun din sila naipit at that very moment. And sumunod na, sabi kasi dito ni Grid, dito ata kami naipit talaga. Sinubukan ko ulit, oo nga, dito nga. Pero alam mo, sabi siguro ni Grid doon, bakit nung ako hindi naman ako tumumba? Sumubok lang. Ang unang, na-burst nila dito is si Hades. Kaya nakulangan sila din talaga ng damage para mag-continue or somehow maka-pick off. Ayun na, ang lakas mang sticker gods. Etong si Godiva. Pero alam mo, wala naman ng sticker kapag kunyari, ganito na yung posisyon eh. Kumbaga, kailangan mo ilaban talaga to ng todo eh. Yung mga sticker na yan, at this point, psychological warfare na yan. Kumbaga, you're trying to throw off or gusto mong itanggalin sa laro yung kalaban mo. Yun yung purpose ng pa-sticker. Tama ka. Let's see kung paano mangyari later on. Tahimik ang both teams dito, parehas Aura. Tahimik ang Aura. Tahimik ang Aura as of now. Nakikipag-tansyahan dito. Godiva, alam niya yung position dito ng members kung saan nanggagaling yung orb dito ni Benny Cutie. And there you go. Tumansya. Etong Hilda Armina Grid. Face checking the bush. At may sagot sila dito, sabi niya, ito lang isang paraan para malaman natin kung saan nakaposisyon ang Aura Indonesia. Sabi niya, Grid, dyan ka lang muna. Haatake namin itong Lord and makakite in sila toward sa pit mismo ni Lord. Automatically, alam na nila yung position dito ng mga heroes. Now, si Hai kumuha na siya dito ng defensive item. May immortality siya dito. So, ibig sabihin, gusto niyang tumagal lang talaga. And alam niya naman may damage output siya. Speaking of tagal, eto medyo tumatagal yung ambahan ng dalawang kupunan dito. Godiva, nakapwesto siya dito to reset ang Lord. Pwede siya kasing tumalon dyan, Hurricane Dance to show the heroes. Medyo naipit ata si Grid dito right in front of that Kabuki. Are they going into a clash? Hindi, pinupoke lang ulit nila. They're trying to buy some time, getting a lot of position and rebuff lang pala muna. I think after na itong buff na to, dun magkakagulo Clearly that is true. Now, Aura PH, how will they secure etong
Lord, kailangan nila to. Ito na yung next na target na nasa mata nila, and they know that they have an advantage, a certain amount of advantage against Aura ID. JP on the other hand, yung harit niya dito, 3-0 po. Tama, may pagtalon dito kay Grid, he's trying to stop ang positioning dito. Kabuki, ini-wait lang dito, trying to stack. Ang ginagawa lang ni Kabuki dito, hindi niya pwede bitawan kasi kailangan bato siya ng bato dito. JP doing a great job. Pinapakaramdaman niya if kaya na ba ang damage. Ang ganda ng pwesto dito ni Benny Cutie at nahuli na nga dito. There's a jumping coming from Benny Cutie but onto the mid. Kabuki, pulado na. Nasa ng counter go. Here comes the Dragon. Si Hits, sinasalo dito. An eye for an eye para makaligtas pero it's not enough. Kera and the rest of the gang. Sumalo pa dito. Si Benny Cutie are going for a big fight dito. Godiva looking good sa kanya Hurricane Dance. Si Kiluwash na ipit pero nasunog ang oso. May pagsagot pa dito si JP sa likod. Hindi siya mahawakan. Sinasewa na. Biglang liko naman. Kay Kera again si JP. Habang pumutok na dito ang kanilang Dragon. Grabe pinapakita dito. Now si Hai ay nabiga. That's an ultra moment. Galing ang pinapakita. And Benny Cutie tumalon na rin. Damay-damay na ito. Van Strong running away. Kala ko tatalon pa eh. Huli dapat sana si Van Strong. Oo. Kaso, naharangan si Benny Cutie dun sa Flowing Blood. Hindi siya nakalusot. Tsaka strong kasi yan eh, kaya hindi siya Oo, nahuli. tama Strong naman. yan eh. And eto na ang ating replay. Grabe yung pinakita dito. Hindi ko alam kung mapapakita yun eh. Pero may point doon na maabot niya sana yung dalawa. Kaso, kinapos. Oo, Hindi kinapos siya, niya. kailangan niya, lulusot na sana siya eh. Kaso, medyo na-excite lang. Kumapos ng konti. Kumapos lang. Pero ito na guys, this is the next Lord. The first Lord data na nakuha dito ng team Aura PH. Kabuki na iwan mismo sa gitna. Hades and the rest of the gang. And nakuha dito ni JP. What a good slow. Nilabas na ang Cruz ng Kalbaryo. Malinis ang laro, men. Oo. Malinis sa laro. Alam mo, yung yung patience netong Aura PH pinakita. Una, tansyahan lang sila ng tansyahan. Oo. Right after malaman nila yung position ng mga heroes dito, they're going for all in. To the point na napipilitan din yung Aura Indonesia na mag-react. Tas sila ang sinasama. Sa ganitong sitwasyon, they're trying to burst. Eto sila, may palakol ng Lord dito. Down to 0.5%. Nilapag na rin agad automatically ang Zaman Force. Looking good for the side ng Aura PH. Sabay biglang ligo si Tams. Tamang push onto the top habang pepwersahin nila tong mid turret. Tumalo na dito si Kiluwash trying to bait ang kanyang positioning dito. Look at that. There's an ipit-ipit against JP pero trying to sustain outside the turret. Jurisdiction dito. The Dragon umiikot pa mismo. Nakuha dito si Hades. Ang pagsagot, Benny Cutie running away against the Dragon. Exchange, may substitution. Sinalo dito ni Kiluwash. Natakot na nga. Time burst na muna ulit. May tag team, no? Oo, may pagtap Kumbaga, nung nagugol pa siya si Benny, na ginawa niya, tinapik niya si Kiluwash. Oo, ikaw na. Ikaw naman. Pumasok si Kiluwash. Sabi ni Kiluwash, di ko kaya ito, takatakbo. Takbo. Niligtas lang. Niligtas lang. And there you go. Good move. Nagkakadamage siya din dito yung side ng Aura ID. Kaya paano? Kailangan ni Benny Cutie na mahuli lagi si Hai. Kailangan si Hai. Yung barrats dito, para sa akin, non-factor na eh. Tama ka nga dyan. Pero speaking of that, Kiluwash, pulado kaga trying to sustain ang kanyang sarili dito. Yung Dragon pa, umatras kanina siya ang pumasok. Kiluwash will fall. Kabuki na iiwan, but they want onto the back lines na gumamit na nga ng Winter Truncheon. Etong si Benny Cutie going in. Mainit pa nga sa mainit. Etong si Benny as well as Grid moving forward habang napaatras nila the rest of the members ng Aura Indonesia. Si Hai ang nabigyan doon. And as long as Hai is down, I don't think nakakayanin talaga dito. Kakayanin talaga dito ng Aura ID yung mga extended team fights na gano'n. Si JP dito nakapag-set up ng Zaman Force. Naku po! Medyo hindi maganda dito habang si Hades dito, 949, di ata makaligtas. May pagdura na nauntog sa pader. And Hades getting out doon. Pero Benny Cutie, nasalo niya dito, naiwan bandang likod. And Hades will survive ba? I think so na makakasurvive ka. Yun ang sinasabi natin dito. Mahal kita, sincerely yours, Vendetta. Alam mo, lifesteal, dash, lahat na, damage output, lahat na. Bigay mo na sa kanya lahat. Binigay lahat. Still looking good for Aura PH ang ginagawa nila dito. Now, let's see kung paano magiging sagot ng Aura Indonesia. Si Grid at si Godiva dito, sila yung talagang
mag-set up ng mag-set up ng tempo para sa team nila. Mhm. Si Godiva kasi ang nag-iisang advantage lang dito kay Hate ay kay Grid. Pagka-team kasi dati itong dalawa eh. Oo. Si Hate tsaka si Grid. Si Grid na parang there's this thing about the Hurricane Dance na mas malakas yung aura niya. Mhm. Aura. Mas Ah. malakas yung aura niya kaysa doon sa damage output ng isang Hilda. Mhm. So technically, kapag nagkakitaan kayo or nasa isang mapa, mas mapapatakbo ka sa isang eye. Oo. Lalo na pag tinamaan ka ng blender. Tama. Pag tinamaan ka ng blender, automatic ipit ka na agad eh. Ano kayo, may hilo ka kasi doon. May hilo ka na doon, Oo. blender yun eh. Blender. Piko ba lang mag-blender eh. May hilo ka talaga doon. Eto na Tsaka guys. matigas yun. Oo. Matigas yung blender yun. Pag napukol ka nun, tapos ka. The positioning of Aura PH, naghahantay sila ng rotation galing sa dun banda sa taas. Oo. Kung walang kumagat, up na ulit ang Lord. Ito, importanteng Lord to para sa side ng Aura Indonesia. They need to contest etong Lord na susunod. JP. Grabe naman yung aggressiveness si JP dito. Alam mo, ito yung gusto eh. Pwede sila mag-take ng team fight dito ang Aura PH. Alam na Aura Indonesia, hindi pa ata sapat yung mga ganitong pwestuhan nila plus the itemization. Medyo kulang pa ang Kulang gamit. pa? Kulang pa. Kailangan unahan nila eh, sa tingin ko eh, pagka ganito. Kasi positioning ang pinakamahalaga dito, lalo't lamang ang Aura PH in terms of turret, in terms of items as of now. Pero Godiva and Kabuki doing a great job. Kinukuha nila dito yung mismong bigger space ng pit dito ng pwesto ni Lord. And as long as na-reset, mas di-disengage sila, then ulit lang ulit. So, no easy basket. Habang nangyayari ito lahat, may nagpo-push doon sa may taas. Yun yung Yuzhong. Kaya kasi mag-Black Dragon form yan papunta. Ngayon, si Creed at si Godiva talaga, naglalaro pa rin talaga sila. Oh, speaking of Dragon Form, eto na, si Kera, sino-zone out niya na, sabi nakita ko na lahat. Umalis siya, umere lang. Umeke lang. Ngayon, ang problema na ito, Ters, wala na siyang Dragon. Pakita lang, naku, ipit sila dito. Oo. Naku, maganda yung pwesto dito ha. Si Hades na doon sa may pinakalikod, kaya niya habulin dito bigla yung, Chango. Speaking of habol dito, tinan mo naman si Kabuki, naipit pa nga, they want to go, pero eto na, sabi niya, naku, biniyakan dyan, lumabas si Hades, nakaligtas pa si Hades, wala silang nasalo, look at Grid against 4 members, sinozone out na niya, pero pinalgan siya dito, Benny Cutie with a Winter Transion, tumigas pa nga dito, there's a jumping coming from Godiva, they're able to pick off Benny Cutie, disengage ba, the rest of the Aura PH, disengage, and kukuha muna ata ulit ng buff and regain composure. Kailangan natin bantayan kung ano yung mga setup dito na possible gawin pa ng Aura ID. Unti-unti na silang nananalo sa mga team fight. Sabihin na si Benny Cutie dito, hindi niya na nahanap yung kanyang positioning na magaganda kanina. Kumbaga, mas nagiging maingat na rin si Hai na hindi siya maabot basta-basta eh. Kasi nakita niya na yung potential ng Alice na i-takedown siya kanina. Isang dikit lang. Tama. Ulam na. Isang dikit lang ulam na. Eto na guys, 7-12 in favor of Aura PH in terms of their objective. 5 tore ang lamang ng Aura PH against Aura Indonesia. Looking good. Still, kailangan medyo pumwesto ng isang maigi. Etong Aura Indonesia. And somehow, may comeback potential pa dito ang Aura Indonesia. Ano bang winning moment, winning condition dito, Ters, para makabalik ang Aura Indonesia? Kailangan nilang maprotektahan lang siya as much as possible. Kapag napaprotektahan siya, yung umaalis yung Aura, kailangan nilang makaipit lang talaga agad dito ng isa, tapos mapilitan na yung Aura PH na lumaban. Pero kasi ang hirap i-achieve nun sa totoo lang, kasi ang Aura ID, ang Aura PH pala rather, kapag nakita na nilang hindi nila kaya, nagbaback off na sila. So, kailangan maging impatient bigla ng Aura PH talaga para gawin yun. Kumbaga yung kailangan muna sila talaga magkamali, maubusan ng pasensya. Kaso yung shot call dito, look at that, the same strategy ginagawa dito ng Aura PH is trying to kite in the rest of Aura Indo. Na yung kumakagat naman yung Aura Indo, they want to reset this Lord. Na the reaction from Kabuki as well as Godiva, alam nila, sabi nila, sige, anong gagawin lang namin dyan? Kulit-kulitin yung Lord, i-reset namin. And later on, hindi nila papansin, that is a huge space ang binibigay nila dito para kay high or that Brody user. Pero, wala pa rin talaga makakuha ng Lord Kumbaga, hindi rin talaga sila magbibigayan. Well, as much as possible naman talaga hindi mo bibigayan. Pero kung papansinin mo yung pressure na ginagawa nila dito, yung Aura ID,
meron silang presence of mind na mag-set up na agad dun sa area kapag napapansin na nilang wala na yung Aura PH. Sila na ngayon ang pumuposisyon dito, paring batters ha. Look at that high. Kiting ang Lord onto the side ng Aura Indonesia. Kailangan kumilos na dito. Magiging same situation lang. JP and the rest of the gang trying to reset dito si Lord. Napapatagalan lang while si Alice binabalance lang. Or that Benny Cutie binabalance ang galawan onto the top. Kinakat naman neto ni Yuzong. There's a Shaman Force na nilapag na dito. Go na to. It's a sign na pwedeng gumaw dito ang Aura PH. Good move from Aura Indonesia na mag-disengage sa ganyan sitwasyon while tinamuli yung ginawa dito ni Alice. Naghatid lang ng bahagya. And I think this is a Lord for the side of Aura PH. Nasaan? Makakaistil ba? Nope. Nope. Not today. Sabi dito, nilapag na naman ng Shaman Force. Ay ipagbakbaka dito. Kabuki natin pa uwi. Ni Grid. Zone potential. Good move for Godiva. Hurricane Dance. Para iligtas ang kanyang kakampi. Now, buhay, wala nagkamatayan dito though. That's a quick move for the side of Aura PH to snatch that Lord ng walang casualty. Oo, alam mo, malefic rock na din dito si Kilowash. So, ano expect mo na dito si Kilowash, hindi na to sasama? Kasi literal na ano na to, literal na one-man team na siya dito, na pupunta na siya sa mga tore, pupush na lang yung mga wave. At eto na tayo laban, bro. Speaking of laban, look at that. Si Grid, inikutan na rito. Nasaan ang kanyang pop immortality ang mangyayari? Habang yung Dragon umuuwi sa kanyang base militar. The rest of the gang, pinipressure na. Pasag na lahat ng tore. Habang nakamilific roar, up na dito si Kilowash. Look at the damage. Paletic roar. Naku po, sumegway na naman. Galawang Kilowash dito. Like yung dati yung ginagawa. And eto na nga, si Kabuki down to 1%. Kabuki, pop immortality though. Nakuha pa rin ng tore. Tuloy-tuloy lang sa abante. First game goes to Aura PH. Malefic roar ang sagot sa mga bagay-bagay. Nakita niyo yung damage output ni Kilowash. Diniretso niya na. And this is the Aura PH that we know. Walang katakot-takot. Walang pa... Alam mo yun? Wala sila yung tipo